FM Live Drama. Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rex. 26 years old, from Caloocan City. Kaming dalawa na lang ng tatay Ben ko sa buhay mga idol. Senior na siya, pero hanggang ngayon namamasada pa rin siya ng taxi. Ayaw kasi ni tatay nang walang ginagawa eh. Kaya kahit meron na rin akong magandang trabaho, hinahayaan ko lang siya sa mga gusto niyang gawin sa buhay. Mahal na mahal kasi niya yung pagmamaneho eh. At proud ako dahil kahit luma na yung taxi ni tatay, kondisyon at alagang-alaga niya ito. Maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ko mga idol. Muli, ito po si Rex. And I thank you. Oh, Tay. Kagabi, parang lalim ng ubo mo ah. Ano? Wag mo pansinin. Okay lang yan. Madadala naman niya sa mga dahon-dahon. Kasi naman Tay, tigilan mo na yung pagtataksi. Nandito naman ako. Maganda naman yung trabaho ko. Kayang-kaya ko nang suportahan yung pangangailangan natin dito sa bahay. Dalawa na naman tayo eh. Ay, alam mo Rex, kahit ganito na ako ka may edad, hindi ko pa rin pababayaan yung pagtataksi driver ko. Dahil kung dito lang naman ako sa bahay, wala namang magagawa. At wala naman ako paglilibagan dito. Baka naman mamaya magkasakit pa ako nagtuluyan. Tayo naman eh. Ako na bahala nga. Dahil meron naman akong may susuporta sa'yo. Eto nga meron ako ibibigay sa'yo. 10,000 yan para naman may panggastos tayo dito sa bahay, pambayad sa kuryente. At saka pang-maintenance mo na rin. Hindi ko na kailangan yan, anak. Kung gusto mo i-save mo na lang yan, isubi mo na lang yan para sa'yo. Kailangan na kailangan mo yan. Dahil bata ka pa. Ako, gusto ko lang maglibang-libang. At saka, yung taxi yung pinagmamaneho ko, wala naman nang baboundaryin dyan. Kaya hayaan mo na ako. Ay, ikaw bahala tay. Kaya masabi niyan, paano? Alis na ako. O sige na, at mamaya-maya, alis na rin ako, mamamasada na rin ako. Oh, kamusta ka? Di ka na nakapag-reply sa akin kanina. Oo nga eh. Sensya ka na mahal magandang balita dahil wala na tayong poproblemahin pa sa kasal nating dalawa. Anong ibig mo sabihin? Kompleto na. Kahit na hindi naman bongga yung kasal natin, simple lang. Importante matuloy na yung kasal nating dalawa. Ano ka ba naman? Di ba sinabi ko na sa'yo, tutulungan kita sa gastusin. Hati tayo, di ba? 50-50 tayo. Yung ibibigay mo sa akin, pag-ipunan, iipon na lang natin yon. Ako naman, may extra na pera naman ako. Para hindi mo na magalaw yan. Ay nako, to talaga sinasalo lahat eh. Siya nga pala mahal. Kailan pa tayo magpupunta sa bahay ninyo? Hanggang ngayon, hindi ko pa nga rin nakikilala tatay mo eh. Baka naman sabihin ng tatay mo kung sino lang yung napangasawa mo, no? Nako. Problema nga eh. Pag pumunta tayo doon, no? Nakikita mo ba siya? Wala. Alis ka na lang, hindi mo naaabutan eh. Kasi naman, busy yun. Abala yun sa pagmamaneho ng taxi niya. Sabi ko nga eh, tigilan niya na yung pagtataksi. Hindi pa rin makinig sa akin. Grabe papa mo, no? Talagang sobrang sipag niya mag-taxi.
Ano kaya meron dun sa taxi niya? Ba't ayaw niyang iwanan? Sinabi niya nga sa akin eh. Baka magkasakit pa siya pag nasa bahay lang. Sobrang sipag naman. Nakikita rin kayo sa araw ng kasal natin. Ah, paano ba yan? Oh, ilan lang ba imbitahin natin? Yun. Sana yung imbitahin natin kung ilan lang yung sa guest list natin, yun lang yung darating ha. Kasi alam mo naman, baka ma-short pa tayo, mapahiya pa tayo sa kanila. Pamilya mo lang yata yung medyo madami-dami. Alam mo naman yung pamilya ko, parang 15 lang ata kami, okay na kami. Ayun, basta kung importanteng tao at malapit sa'yo, welcome. Salamat, mahal ah. Saka, schedule mo na yung meetup namin ng papa mo para naman makilala ko na siya bago tayo ikasal. Ako nang bahala doon. Nakilala ko si Gladys sa trabaho, mga idol. Simula nun, sabi ko sa sarili ko, hindi ko napapakawalan itong babaeng to. Simple lang kasi si Gladys at mapagmahal siya sa mga magulang niya. Siguro yun din yung nagustuhan ko sa kanya. Family-oriented siya at siya din yung breadwinner ng pamilya nila. At kahit hindi niya pa nakikilala yung tatay ko, lagi siyang nagbibigay ng regalo at mga pasulubong tuwing aalis sila ng pamilya niya. Kaya nga naka-jackpot ako eh. Matagal man hindi buo yung pamilya ko. Pagdating ni Gladys, pakiramdam ko, kumpleto na ako, mga idol. Anak, paabot ka ng pritong tilapia. Ito pa. O, Tay. May importante akong sasabihin sa'yo. Ano yun? Magpapakasal na ako. Ano? Papakasal ka? Hindi ko pa nga nakikita yung papakasalan mo. Magpapakasal ka. Paano ba yun? Makikita mo naman sa araw ng kasal. Sabi ko nga wala ka kasi dito lagi sa bahay. Ay, nako. Sigurado ka naman dyan sa mga desisyon mo. Baka naman babaya, wala ka pang naipon. Mapahiya lang tayo sa pamilya ng mapapag-asawa mo. Meron na po. Sa totoo lang nakalatag na lahat, nakaplano na lahat. Kasal na lang hinihintay. Pumunta po kayo ha. Tsaka bibigyan kita ng pambili ng damit. Ay, nako. Rex, kaya ko bumili ng damit, ng polo. Kahit di mo na ako bigyan ng pera. Sabihin mo lang kung kailan yung kasal ninyo at pupunta ako. Sigurado ka ba dyan, Tay? Baka unahin mo na naman pamamasada mo. Anak, sabi ko sa'yo, kapag mga importanteng okasyon, pupunta ako doon. Pero itong pagsasideline ko at pagmamaneho, pamamasada ko, huwag mo nang pakialaman pa. Maliwanag ba yun? Kung dyan po kayo masaya, Tay, di wala namang problema. Kumain na po tayo. Pakiabot nga. Hello? Hello, mahal. Oh, asan ka na? Nandito pa ako sa opisina. Naku, overtime ako. Pasensya na. Hindi kita masusundo dyan. Ganun ba? Naku, kanina pa naman ako naghihintay, tsaka lakas ng ulan sa labas eh. Oo nga, pasensya na mahal. Ngayon lang hindi kita masusundo dyan ha. Kasi marami pang pinapagawa si boss. Kailangan daw niya bukas ito. So, kailangan ko tapusin. Baka mamaya, mga madaling araw ko na matapos to. Mga alas 12 na madaling araw. Hindi ko pa alam. Pwede ka ba mag-stay dyan ng alas 12 ng madaling araw? Kailangan pag overtime, pinapayagan naman kami dito. Grabe naman dyan. Kumain ka na ba? Baka mamaya nalipasa ka na ng gutom ha? Tapos na mahal. Ikaw ba? Kumain ka muna dyan bago ako umalis ha. Baka mamaya traffic sa kalsada. Mabutin ka ng gutom. Hindi na. Sa bahay na lang din ako kakain. Kala ko rin kasi kakain tayo sa labas eh. Di bale, para hindi ka nahirapan sa pag-commute, mag-taxi ka na lang. Hindi na.
Magbubus na lang ako. Huwag na. Mahal pa taxi. Ibibigay ko sa'yo, ita-transfer ko sa'yo yung babayad mo. Hindi na, wag mo na akong transferan. Eto, ang kulit talaga oh. Ayan na, mag-taxi ka na ha. Basta mag-iingat ka ha. Tsaka kung kaya mo umuwi na maaga, umuwi ka na kaagad. Huwag mo ako alalahanin. Ikaw yung mag-ingat, ha? Balitaan mo na lang ako, ingat ka ha. I love you. Love you, bye. Naku, ang lakas ng ulan. Wala pang mapara na taxi, oh. Ay, ayun. Taxi! Taxi! Naku, naunahan pa. Ay, ayan. Taxi! Taxi! Ay, Diyos ko. Wait. Ay, salamat. Manong, pasensya na. Medyo basang-basa ako. Bis, saan ba tayo? Sa Paranaque po. Bis, parang ginagabi na kayo. Kaya nga ho eh. Paano ba naman kasi? Dami din trabaho. Saka, ang hirap pong pumara ng taxi. Buti na lang ho talaga na nakadaan kayo dito, Manong. Alam mo, Bis, sa mga ganitong oras, medyo delikado na. Kaya nga ho, paano ba naman? Ang hirap din bumiyahe ng ganitong panahon, umuulan. Di bale, kapag ako ang taxi driver, walang delikado. Sige po pa. Patit na lang po Pre ako lang ha, para mabango ha. Sige ho. Naantok din po kasi ako Matulog ka lang dyan. Salamat po. Nagising ka na! Anong ginagawa mo? Tahimik ka. Huwag ka maingay. Yung damit ko! Huwag kang maingay. Ayop ka! Huwag ka nang manlaban pa! Huwag ka nang manlaban! Huwag ka nang pumiglas pa, ha? Kahit sumigaw ka pa dito, wala makakarinig sa'yo! Ang ganda mo! Ang sexy mo! Ikaw lang ang nasakay ko ngayon. Sobrang ganda! Bitawan niyo ako! Ilang tao ko! Alas ako dito! Aray ko na yung pidyo pa ako! Ay! Huwag kang lalabas yung taxi mo! Ay! Ang kano mo, ha? Makakatakas ka! Sige! Tumakbo na! Hamulan kita! Napakahayop ng taxi driver na yun. Mo ba yung plate number, ha? Nakita mo ba, mahal? Mas, may mga tao pa talagang masasama ang loob ngayon. Tignan, ito. Akin na. Tignan mo sa cellphone ko yung picture. Na-picturean ko. Sigurado ka ba na ito yung plate number, mahal? Oo! Ayan yung plate number! Napakahayop mo! Grabe. Ba't mo ako sinadok, anak? Hayop ka. Napakawala kang kwentang ama. Napakawala kang kwentang tao! Ano ba pinagsasabi mo? Kilala mo ba to?
Pinagsamantalahan mo ang mapapakasawa ko si Gladys! Anak! Uminahon ka! Aray! Anak! Anak! Tumigil ka, anak! Parang awa mo na! Hindi ko ginusto ang nangyari kanina! Hindi ginusto! Hindi ginusto! Ilang babae pa yung hinangganan mo, ha? Ilang babae pinagsamantalaan mo, ha? Napakaayaw mo pa. Ay, ang taas ng tingin ko sa'yo. Tapos, eto pa yung papakasalan ko. Napakabuti ng taon to. Napakabuti ng pamilya na tayo. Hayop ka. Bakit? Ilang babae pa ba ginandyan mo? Ha? Anak, kaya mo ako magpanawaran. Panawaran mo ako. Hindi kita mapapatawad. Ano ba bagay sa'yo? Mabulok ka! Mabulok ka sa kulungan! Hindi ko akalain na aabot pa kami sa ganitong pagkakataon, mga idol. Hanggang ngayon, hindi ko lubos maisip na magagawa lahat ito ni tatay. Ni minsan hindi ko siya napag-isipan ng masama, mga idol eh. Si Gladys lang kaya yung una niyang biktima? O may ibang babae pa na dumaan sa mga kamay niya? Mahirapan, mga idol. Mabigat man sa loob ko, pero ginawa ko ang dapat. Pinadampot ko sa pulis si tatay para na rin sa ikakapayapa ni Gladys. Siguro, ito na rin yung paraan ko para ipakita ko kay tatay na mahal ko siya. At gusto ko rin siyang magbago, mga idol. Dahil gusto ko, pagbayaran niya yung mga kasalanan niya. Sa ngayon, nasa kulungan pa rin si tatay, mga idol. Hindi na nga din siya naka-attend sa kasal namin ni Gladys eh. At hindi ko alam kung magkakaroon pa ba ng pagkakataon para maging buo kami ulit. Kasama ang asawa ko at kasama si tatay. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli ito po si Rex. Gumagalang. Mga idol, may kwento ka bang gustong ilabas? Saya man o sakit, may handang makinig. I-chat mo lang kami sa Facebook page 93.9 IFM Manila para bigyang buhay dito sa IFM. Dahil ang kwento ng idol, maririnig ko na yarn. Hindi lang sa radyo. Ang IFM live drama ay nasa Spotify na rin. Available din sa YouTube at Facebook.